Ayan, good morning mga idol. Good morning. Welcome po muli sa ating channel. Kung matatandaan nyo nung mga nakaraan, meron akong ikinuwento sa inyo tungkol sa aming trabaho na may kaugnayan pa rin sa larangan ng construction. At ang kwento kong yun naukol doon sa tinatawag na basal, di ba? Nabanggit ko na sa inyo na kapag ang isang bahay o construction ay basal, ang ibig sabihin yan ay bago. Oo, bagong tayo. Hindi yan renovation, hindi yan repair o ano paman. Pag sinabing basal, bago. Bagong tayo. Dahil yan, mula sa umpisa hanggang sa matapos, bago talaga ang mga materialis na ginagamit dyan. Kompleto yan. May foreman dyan, may leadman, may engineer, at merong arkitekto. Hindi kagaya ng mga nire-renovate lang o yung mga nire-repair. Ano lang yun, pagka mga repair, usually ang nandiyan lang yung contractor na magre-repair. Oo. Kasi kung i-repair lang yan, may mga portion lang siguro dyan na sira na dapat ayusin o baguhin. Yan. Yun namang tinatawag na renovation, bahay na rin yan na dating gawa na at balak i-renovate, may mga portion dyan na babaguhin, gigibain. Pagkatapos na magibayan, babaguhin. Pero pag sinabing renovation, hindi naman totally wash out, nagigibain yung buong bahay. O, re-renovate nga lang Ganon din yung mga repair. Lalo na yung repair. Kapag sinabing repair, may mga portion lang dyan. Halimbawa, kesame. Sira na yung kesame, re-repair. Yung mga cabinet, o yung halimbawa, mga pinto. Yan ang mga nire-repair kapag sa isang construction. Pag renovation, pag pinarenovate ang isang bahay, halimbawa, luma na yung bahay, tapos gustong i-remodel. I-remodel siya. May mga parte doon na gigibain, pero hindi naman totally iwa-wash out na gigibain lahat. Meron din mga portion dyan na hindi na rin gagalawin. Lalo kung maayos pa naman. Kumbaga, i-remodel lang. Walang iniwan sa sasakyan kapag kagustong i-upgrade ang isang sasakyan, i-remodel, di ba? Ganon din yung mga bahay na nire-renovate. Pero pag sinabing basal, mula sa umpisa hanggang sa matapos, puro bago yan. Ili-layout yan ng foreman, andyan dyan ng engineer, andyan ng architect, kaharap habang nili-layout ang isang construction. At pag na-layout niyan, na kompleto na, nalagyan na ng mga scaffolding, tapos na anuhan na ng mga natulusan na yung mga dapat ang unang proseso niyan, hukayin dyan muna yung tinatawag na pundasyon. Noong mga panahon na nasa construction pa ako, pambilang bungad ng trabaho, kami ang mga naghuhukay ng mga pundasyon. Yung mga poste ng bahay, kung ilang poste yan. Tapos yung pinakalinyal na lalagyan ng hollow block. Mga karugtong yan halimbawa, sa left side ng bahay, mga kung 3 o 4 na poste yan mula doon sa bungad hanggang sa dulo. Ganon din sa kabila. 4 din yun, di bali 8. Tapos yung pinakalapad niya, kung mga 3 poste lang yun, kasi halimbawa, ang bahay sabihin na natin 4x6 o 4x8. O sabihin natin 10 by 20. Yan, meters. Yan, malalaking bahay na yan. Up and down yan. Pero pagka halimbawa, mga 4x6 lang yan, na metro, ay mga bungalow lang yan. Mga 2 bedrooms, 3 bedrooms, ganon. Basal din yan. Pag sinabing basal, mula sa umpisa, ng pagka-layout hanggang sa ma-finish yan, puro bago ang gagamiting materials. Kagaya ng renovation, may mga portion lang nagigibain at babaguhin.
Ganon. Nabanggit ko na rin doon sa una nating tinalakay na meron kaming tinrabaho na basal, hindi pala lahat ng mga nangyayaring kababalaghan o katatakutan sa mga abandonadong lugar o abandonadong bahay na matagal nang natenga na ipinare-repair at pinapipinturahan. Maging sa mga basal pala na bahay meron din ganyan. Dahil nga kasi nga ganito yan halimbawa, yung isang area o yung lote na nabili ng may-ari, sabihin na natin, labas ng subdivision, hindi sa subdivision siya, sa ano lang, sabihin natin sa mga barangay lang ganyan. Yung lote kasi, mentras bakante pa yan at nakatiwangwang, hindi natin alam kung anong mga elemento ang nariyan. Lalo't yung lote na nabili ng may-ari masukal o kaya mapuno, maraming damo, mahalaman, ganon. Yan hindi may iwasang pamumugaran din yan ng mga masamang elemento. O kaya kahit basal, nagkakataon na nagkakaroon ng mga kababalaghan doon sa sistema ng trabaho. Oo, kasi nga, alam mo, lalo sa mga subdivision. Oo, kasi sa mga subdivision, tahimik na lugar yan. Yan ang gustong-gusto ng mga masamang elemento at ng mga masamang espiritu kapag tahimik ang isang lugar. Yan, nabanggit ko na nga kapag ang isang lote, bakante, tapos walang masyadong katabing bahay, nagsosodo siya o wala pa talagang katabing mga bahay. Kung may mga bahay man, malalayo. Yan, may posibilidad na lalo't mapuno yung lugar na yan. Pag yan nabili ng may-ari, may posibilidad na may mga elementong nariyan. Pangunahin na nga sa mga elementong namumugad sa ganyan, lalo't mapuno at masukal na lugar, yung mga engkanto at mga maligno. So kapag nilayout na yung lugar na yan, nabili ng may-ari at balak ng ipagawa, ililayout ngayon yan ng foreman kasama ang engineer at saka yung arkitekto at yung mga ibang tauhan na nagtatrabaho. May posibilidad na sa mga unang araw, lalo't may mga engkanto yung lugar na yan at nasagi nila yon, nasaling nila, magagalit. O, ikukwento ko sa inyo yung meron kaming naging trabaho sa Quezon City na yun pala ay pinamumugara ng mga elemento. Hindi kayo maniwala, umpisa pa lang ng trabaho, marami nang nadisgrasya. O kaya nga yung mga ibang mayayaman, lalo't yung mga ibang nakakaintindi, pinapadagahan. Papadagahan yung lugar na yan para daw doon sa mga ganong mga uri ng mga elemento. Pero sa totoo lang, ang isang bahay o isang lote, kapag tatayuan ng bahay, hindi magandang idaga dyan ang dugo. Dahil kapag ang dugo ang idinaga sa isang lote, lalo't maraming elemento sa lugar na yan, hindi lalayas yan, lalong matutuwa yan. Oo. At yan, kapag dinagahan ng dugo ang isang lote, may posibilidad nga na hindi may iwasang may madidisgrasya dyan. O, maging kung tapos na yung bahay at may nakatira na, ay malamang na may mga masasamang elemento na mamumugad dahil kasi nga, naumpisahan na dinagahan siya ng dugo. Alam nyo mga idol, kapag gagawa kayo ng bahay o kaya meron kayo sariling lote, magpapagawa kayo ng bahay, huwag kayong magdadaga ng dugo. Oo. Kasi, ang karamihan ngayon sa modelong sistema, lalo't sa mga punsoy, ang pinakamagandang idaga dyan, advice ko na sa inyo, tip ko, huwag dugo. The best na dyan, katas ng prutas. Huwag din yung katas ng prutas na maasim kagaya ng orange. Huwag. Ang the best na idaga nyo dyan, katas ng prutas, pinakamaganda dyan, yung katas ng ubas. Oo, yan mga idol.
Kasi yan, yung ubas, mayabong yan eh. At yan, kalikasan yan eh. Oo, bunga ng kalikasan yan. Kaya kung yung lugar na dadagahan mo ng katas ng ubas o ng katas ng anumang uri ng prutas, matamis, anumang elemento na nandiyan dyan, sawing palad sila. Bakit? Kapwa nila elemento rin yung dinaga eh. O, kasi yung mga punong kahoy o yung mga prutas na yan, kalikasan yan, bahagi din ng elemento. O, ibang klaseng elemento nga lang yan, pero buhay na elemento rin yan. Dahil bunga ng punong kahoy yan. Kaya hindi magandang idaga kapag papagawa ka ng bahay, yung dugo. Karamihan yan ginagamit pandaga sa pagginagawang bahay, yung mga manok. Pinapadagahan sila ng, sabi ng iba, puting manok daw. Yung iba naman, yung mga bulik. At ang iba naman, kambing. O ano-ano. Pero, yan ang hindi nila alam. Hindi maganda yon. Kaya may mga masamang nangyayari, inumpisahan pa lang yung trabaho, may mga nadidisgrasya sa sistema ng trabaho. Kasi nga, pinaduguan mo yung lugar eh. Maghahanap ng kapwa-dugo yan. Di ba? Pero kung prutas, ang idadaga mo dyan, pagkain, sawing palad sila. Dahil bakit? Walang dugong dumanak eh. Kaya walang maaring mangyari dyan na maduduguan. Di ba? Tama? Yan, yung nangyari doon sa sistema ng trabaho namin sa Quezon City, siyempre, ang mga engineer at mga may kanya-kanyang pamahiin din yan. Lalo yung mga sinaunang pamahiin nga na ang idadaga dugo. Ganon. At yung lugar na yun, pugad pala ng mga engkanto. At yung lugar na yun na kinakatakutan din ng mga ibang trabador. Kasi isipin mo ultimo mga heavy equipment nasira. Nasira, ayaw gumana, ayaw umandar. Dahil may mga puno, siyempre ginamitan ng equipment yung mga puno para mabunot o matumba. Di ang ginawa ng mga engkanto na namumuga doon, sinira yung equipment. At the same time, may mga trabahante na namatay sa lugar na yun. Kumbaga, dugo na mismo ng tao ang parang naidaga. Ganon. Kaya nga, yung mga nangyayari na mga nagkakaroon ng mga kababalagan sa isang tinatayong construction, marahil yung lugar na nabili ng may-ari, pinamumugaran na talaga ng mga elemento. Tulad nung kinuwento ko sa inyo nung nakaraan, na nagumpisa pa lang sila piniperwisyo na sila. Kaya nga iba, sa panahon natin ngayon, yung mga modelo, bago umpisahan yung construction, tumatawag sila ng punsoy. Pinapupunsoy yung lugar. Pag pinunsoy ng isang taga-punsoy ang lugar na yan, nalalaman kung nasaan dyan ang mga masamang elemento at yun ang palalayasin ng nagpupunsoy. Lalo't matindi yung mga punsonero, kaya nilang palayasin yung anumang elemento na nasa lugar na yan. Pero yung iba naman, hindi naman nila pinapalayas, kumbaga parang kinakausap lang, hinahainan, para maging mapayapa yung sistema ng trabaho hanggang sa matapos. Pero nandyan pa rin sila. Ganon ang ginagawa ng mga modelong nagpapatayo ng bahay ngayon. Tumatawag ng punsonero, yung nagpupunsoy. Kasi yung mga nagpupunsoy, alam nila, kinukuha nilang area dyan, yung southeast, northwest. Meron akong kaibigan na kapwa ko rin vlogger na punsonero. Nagtanong ako sa kanya kung paano ipupunsoy ang isang bahay. Sa madaling sabi, kahit papano, may naituro naman siya sa akin na yan nga ang gagawin ko kapag inumpisahan gawin ang aming bahay sa Bataan. Ako na mismo magpupunsoy sa lugar.
Kaya nga lang, ang problema nga lang, hindi ako marunong gumamit ng tinatawag na compass. Kailangan na, pag pinunsoy ang isang lugar, meron kang compass. Itinanong ko nga sa mga ibang kaibigan ko kung paano ang paggamit ng compass kasi nga, southeast, northwest. Pagkatapos, yung arrow, dalawa. Isang puti, isang pula. Ang tanong, alin ba ang original na gumagana doon, yung puti o yung pula? Nung tinanong ko yung kakilala kong engineer, sabi sa akin, yung daw puti, nakapix lang yon, yung pula talaga yung pula ang tumuturo. So, nung tinry ko nga, kahit dito sa bahay namin, ginamit ko yung yung compass. Nanghiram ako ng compass Tinry ko, inikot ko tong bahay namin, tumayo ako sa gitna ng ganyan, ginanong ko yung compass, lumalabas na, ang gumagana nga yung pula. Kasi, nung tumayo ako sa gitna, hinanap ko yung east. Kailangan kasi sa bahay, pag pinunsoy mo yan, yung parte ng kusina mo, nakatapat yan sa southeast. Oo. Yung palibasa tong amin, nyari na nga itong bahay, sinubukan kong ipunsoy yung aming kusina. Doon ko napansin may bad luck. Oo. Yung nga sinabi nung kaibigan kong punsonero na kapag ang iyong pinakamahalaga pa naman sa bahay daw yung kitchen o yung kusina. Kasi nandyan ang water at saka ang fire. Oo. Hindi pwedeng magsama o magkatabi ang fire at saka ang water. Ano yung fire? Yung kalan. Yung water, yan yung gripo, yung lababo. So, nung ipinunsoy ko tong area namin, tinapat ko sanang southeast at saka yung northeast, southeast, northeast, tapos southwest, northwest. Yung kusina namin, tumapat siya sa southeast, kaya lang, itong area ng lugar namin nakatalikod. Kailangan pala, halimbawa, kung bibili ka ng lote, may dala ka antimanong compass. Oo. Kasi, yung lote na bibilin mo, halimbawa, dito sikatan ng araw. Tapos yung nabili mong lote nakatalikod sa sikatan ng araw, salungat na siya doon sa magiging gusto mong mangyari sa gagawin mo. Kasi kung nakatalikod sa sikatan ng araw, yung lote na nabili mo, paano mo siya ipupunsoy ng tama? Halimbawa, yung gate mo, yung bungad ng bahay mo, kung nakatalikod sa sikatan ng araw, di ba, pangit? Kaya pala maraming napansin ko na noon yan, nung nasa construction pa ako, bago namin umpisahan yung construction, andyan yung engineer, andyan yung arkitekto, at saka yung foreman, tapos may kasama silang taga-punsoy. Iniikot yung area. So, may dala silang compass. Yung mga engineer, magagaling sa compass yan, tsaka itong arkitekto Iniikot nila yung area. Yon, pag sinabi ng punsonero na dito mo ilagay ang parte ng dito mo ilagay yung parte ng ganon. Yon. Pero mahal ang bayad sa mga nagpapapunsoy. Oo. Ano yan kasi nandiyan nakasalalay ang kabuhayan ng inyong pamilya sa punsoy. Nung araw, maraming hindi naniniwala dyan. Kasi nga, nakagawian na nung unang panahon na basta't ginawa yung bahay, gagamit lang sila ng yung tinatawag na, hindi pa uso nung araw yung ginagamit yung mga kompas-kompas na yun Oo, basta't padadagahan lang yung buong area. Ganun lang. Pero sa modelo ngayon, hindi. Oo, pinupunsoy muna yung area. Oo. Kaya nga, ito, nung testingin ko tong bahay namin, ginamitan ko siya ng compass. Tama sana yung southeast
nasa southeast yung area ng kusina namin. Kaya nga lang, nakatalikod kami sa sikatan ng araw. So, lumalabas din kami na nasa south, lumalabas din kami na nasa north, south-north. Oo, hindi southeast. Ang pinaka-the best pala, southeast. Yung buong area ng kusina mo. Kaya nga itong amin, medyo may conflict. Kasi nga, unang-una na, kapag pala ang lote mo nakatalikod sa araw, yun doon pa lang, pangit na. Ngayon, sabi nga nung nagpupunsoy, kung nakatalikod sa araw, yung loting nabili mo, yung bahay mo, wag mong ilalagay sa sulok. Ibungad mo siya sa harap. Tapos maglagay ka ng lanay o ng pinaka-terrace sa likod. Gagawin mong reception yung likod kasi yun ang nakabungad sa sikatan ng araw. Di ba? Kaya wag mong ipupwesto yung bahay mo na nasa loob ng lote. Yung ibig sabihin, ang pinaka-ground mo nasa harap ay nakatalikod ka sa sikatan ng araw. Kailangan pala, pag nakatalikod sa sikatan ng araw, yung nabili mong lote, ibubungad mo yung bahay mo sa harap at maglalagay ka ng lanay sa likod. Oo. Ganon. Kaya yung sabagay, yung nakuha naman naming lote doon sa Bataan, maganda dahil nasa bungad yung sikatan ng araw. Oo. The best pala talaga pag ang lote mo, bungad ng sikatan ng araw. Huwag yung nakatalikod. Pero kung no choice ka na, yung talaga ang lote mo, nakatalikod, ang pinakaparaan na lang talaga pala dyan, ibungad mo yung bahay mo. Oo. Tapos, magkakaroon ka ng backdoor na nakatapat sa sikatan ng araw. Ganon. Tapos, yung pinaka-master bedroom mo, nakabungad din, yung bintana niya, yung main window, ibubungad mo siya sa sikatan ng araw. Ganun na lang pala. Although nakatalikod yung main door mo, dahil nakatalikod sa sikatan ng araw yung bahay mo, bagamat nakatalikod yung main door mo sa sikatan ng araw, meron ka namang backdoor na nakatutok sa sikatan ng araw. At the same time, yung master bedroom mo, yung pinaka main window, ibungad mo sa sikatan ng araw. Kaya pala, naalala ko na, yung boss namin, yung bahay nung kapatid niya,